Tumayo. Panginoong Diyos, kami po'y muling dumudulog sa iyo. At sa oras na ito, ay nais po naming makarinig muli ng salita. At nawa ito ay makadagdag sa kaalaman at sa pagpapanday mo sa aming mga karakter, nawa'y makatulong ito. At nawa ganun din sa mga nakikinig sa live broadcast, Panginoon, pagpalain mo rin ang kanilang mga buhay. Salamat sa tagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong, okay, magbukas muna tayo ng Bible sa Hebrews. Hebrews chapter 4, verse 12 and 13. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Ano raw ang salita? So, ibig sabihin, pag sinabi pong buhay, kung ano ang sinabi dito, mangyayari. Pag patay, walang mangyayari kasi patay eh. Pero, ang sabi rito, buhay. Ibig sabihin, anuman ang mga nabasa natin o narinig natin na galing dito, mangyayari ito. Okay? At hindi lamang buhay, at mabisa. Mabigat ano? Biro mo, buhay na. At yung salitang mabisa, powerful. At matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. So ang salita daw ng Diyos ay bukod sa buhay, mabisa. At grabing talas. Double blade ito. Ano? At bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa. Biro ito. Paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, bumabaon, sabi niya, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Bakit? Silod po itong word. Kaya alam ng Diyos kung ano tayo. Kaya nga sa mga kapatiran na lagi kong sinasabi, hindi tayo mawawala ng testimonyo. Kasi si Lord, katulad kanina, sabi ni Brother Fidel, biro mo, nagkataon ba yun? Di tanghali yun? Oras ng kainan yun? Ba't dumating yung, Brad? Limpo? Salmon, So, kasi alam ni Lord ko ang anong kailangan mo eh. So, darating doon sa, pagkakataon na talagang kailangan mo. Okay. At itong verse 13 sabi niya, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Meron ba? Wala raw tao na hindi hayag. So, sino makapagtatago sa Diyos niyan? Kung ikaw ay merong damdaming mali, alam ni Lord yan. Kasi wala nga tayo maitatago, sabi rito. Hayag daw lahat. Sa kanyang paningin. Tayo, limitado lang. Hindi mo alam, ang tao nakangiti sa iyo sa harap mo. Galit na galit pala. Pero ang Diyos, kahit na nakangiti ka, alam niya kung galit ka. So wala. Bakit? Sabi nga rito, bakit walang hindi hayag? Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyong ating pagsusulitan. Kaya nga sa araw ng judgment, paano makapagtatago ang tao? Kahit hindi ka umiimik, alam ni Lord ang damdamin ng tao. Kahit hindi ka magsalita, alam niya ang nilalaman ng ating utak at kalooban. So ngayon pong gabi ay tatalakayin ko ay mo dyan sa
brand new unit. Okay. Meron po kasing spiritual, merong natural. Amen. So, hindi po puro lagi na lang natural o lagi lahat spiritual. No. Lagi po yan, kumbaga pinagtatali yan. Kasi ang ating propeta po ay typology siya. Inihahambing niya lagi sa natural yung spiritual. Kaya walang kawala. Okay? So, meron po kasi ako munang kasi ang tatalakangin ko, brand new unit. Ano bang ibig sabihin ng brand new unit? Kumbaga sa naalala ko po noong kami ay bagong dating sa Bicol ni Jackie, ay yung titirahan naming bahay na upahan namin, 300 lang yata yun, isang buwan. Kaya 300, kasi talaga namang grugi. Tagilid yung bahay, tapos yung kusina, at yung silong ng kusina, punong-puno ng basura. Kaya 300 lang. Si Jackie, ibang nito. Ang ginawa namin, kinumpuni namin. Kasi di ba napakaganda kung ang tirahan mo, komportable ka. So inayos namin. Yung kusina, ilang truck na basura ang nalinis namin doon. So gumanda. Gumanda yung bahay. Kasi ang sarap pakiramdam na maganda. Bagamat hindi brand new, pero nabago Ang problema, nung maganda na, dumating yung, siguro nabalitaan yung maganda na yung bahay nila, dumating yung kapatid. Kinuha. So, wala kami nagawa. Lumipat kami. Naging 500 na yung upa namin doon sa nilipatan namin. So, ang gusto ko lang makita dito, lahat ng tao naghahangad ng isang komportabling tahanan. Amen. Ngayon, sakali, ang bahay mo ay, ano ang pwedeng mangyari kung ang bahay mo bulok na, inaanay na, anong pwedeng mangyari doon? Pwede kang madisgrasya sa isang hangin na malakas. Okay. At hindi ka komportable. Katulad nung nilipatan, hindi kami komportable. Kaya talagang nagpagod kami ni Jackie, inayos namin yung bahay. So, ayan po, kapag ang isang bahay ay hindi maganda, hindi ka komportable, at hindi rin presentable. May bisita ka, nahihiya ka. Kaya nga noong naayos na namin yun, hindi kami nahihiyang may dumating na bisita. Kasi, presentable na Ngayon, pero kung kaya'y bagong bahay, anong pakiramdam mo? Brand new. Di ba? So itong ang gusto ko kasi natural, spiritual. Sabi po ng Biblia ay bukas tayo uli ng Bible. Kasi pupunta po tayo sa spiritual. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Sabi po ni Pablo, sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay, okay, so spiritual bahay na po ito, ating binabasa, na kapag daw masira itong aming bahay, ito, body, na tabernakulong ukol sa lupa, so yung flesh, bahay po ito
Hindi lamang po itong building ang bahay. Bahay po ito. Okay? Ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. So pag nasira daw ito na bahay natin, sa lupa ito po ang bahay natin, bukod sa bahay. Kapag daw nawala ito, or nasira ito, mayroong another bahay. Okay? So itong bahay na ito na flesh, ito po yung lumang bahay. Hello? At kapag lumang bahay itong flesh, temporal po ito. Wala pong papasok sa langit na flesh. Itong bahay na ito, hindi po ito tatanggapin sa langit kasi ang Biblia nagsabi sa chapter 2 ng Genesis, mula sa alabok, babalik na sa alabok. So sabi ni Pablo, mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, another body. At ang ginamit niya rito ay building. Bahay na hindi gawa ng mga kamay. So yung body nating pangalawa, hindi na ito trinabaho, kaya hindi ito bunga ng sex. Spoken word ito, body. So yung second body. At anong klaseng body ito? Hindi gawa ng kamay, walang hanggan. So eternal body ito. Yung second body. So yung first body natin, flesh, temporal, mawawala yon. Pero itong second body, eternal ito. So iyan po ang pinakamaganda na kung meron dito ang tao. Hindi po lahat ng tao meron itong second body na ito. Okay, sabi niya. Walang hanggan sa sangkalangitan. Sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik. Na nangangnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit. So, kumbaga parang nagaano si Pablo na sana mawala na ako rito sa damit na, sa body na ito. Kasi hindi niya matitikman yung second body na mangyari na yon, eternal body, hanggat nandito pa siya. So magkakaroon lang, although sa ating panahon siguro, hindi na ganito. Kasi yung third coming, mga kapatid, Pero sa kanyang panahon, ganon. Naghihintay siya ng another body. Pero ang Kristiyano ngayon, ano pang hinihintay mong another body? Dumating na dyan. So ito yung panahon ni Pablo. Kaya nag-groan siya, nagdi-desire siya, na sana mabihisan na kami ng aming tahanang mula sa langit. Na kung mabihisan nga kami niyaon, ay hindi kami mga sumpungang hubad. Pag sinabi pong hubad, kasi po ang damit po dito, yung karakter. So, yung body na yon, sa overcomer po ito, na body na ito. Okay? Kasi naalala nyo yung kasalan na pinalabas nung yung isang bisita doon na hindi nakasuot. Saan ka dumaan? Kaibigan, saan ka? Ba't ka nandito? Lahat sila nakasuot ng damit pang kasal. Ikaw, stranghero ka. Ilabas nyo ito, itapon nyo sa... So, hindi po doon pwede yung hindi nakadamit. Okay? For, sapagkat tunay na kaming na nga sa tabernakulong ito, ay nagsisibig. So, sila yun noon. Nag-desire sila sana ay matikman na namin to na nangabibigatan. Hindi sa ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa namin kami bisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. So, tingnan niyo ang desire ng tao. Mas importante sa kanila, eternal. Pero, ang pagkakaiba sa mundo,
Di ba kanina nabanggit natin na napaka-komportable ang isang brand new bahay. Pero kung titingnan mo ngayon ang kalagayan ng tao, mas gusto nila yung lumang bahay. Ano yung lumang bahay? Yung dating pagkatao. Ayaw nilang magbago. Ayaw nilang brand new unit na bahay. Parang doon sila masaya sa hindi nagbabago. O yan po. Pero pag sa natural, ang gusto ng tao, bago. Pero pagdating na sa spiritual, gusto nila yung lumang bahay. Kasi kung gusto nila ng brand new bahay, eh dapat bago na yung... Kasi ang bahay po, yung karakter natin, makita ang tamang karakter. Yan ang brand new. Pero kung yan, yung dati pa rin pagkatao ang nandyan, dating bahay pa rin yung tinitirhan niya. Amen? Sabi yan. Paano sa natural, kung luma ang bahay mo, paano mo ito gagawin bago? Paano? Paano mo gagawin? Kasi gusto mong magbago ang bahay mo, anong gagawin mo? Di ba? Bibili ka ng materyales? Anong materyales? Bato, graba, buhangin, semento, bakal, tubig. Ano pa ang mga kasangkapan? Para maging, hollow block. Para maging bago. At tatrabahuin mo ito. Okay? Para komportable ka. So, hindi po madali ang magbago ng bahay na matibay. Ganon din po dito. Yung ating brand new na bahay, ang materialis po niyan is stature of a perfect man. Meron ba tayo nun? Di ba? So, yan ngayon, di ba? Ilan yung materialis na yon na sa stature bago dumating sa capstone. Di ba? 6, palipang 7 yung capstone. Ilan yung binanggit kong materialis kanina? Simento, graba, buhangin, bato, bakal. Tubig. Ang tubig, yung word. Importante yun. Ngayon, so bago maging brand new ang ating spiritual na bahay, meron tayong aakyating bundok. Yan po yung stature of a perfect man. Ngayon, kung sa natural, nagnanais ka ng bagong bahay, mas nasain mo yung brand new spiritual house. Maganda ang bahay mo, tapos yung eternal na bahay mo, bulok. Amen? So sabi rito punta po tayo sa propeta. Ito po yung kung paano kalagayan sa spiritual. Sabi po ng propeta, we have a body that has 5 senses of see, taste, feel, smell, and hear. Itong old house, meron po itong senses na 5. We have a spirit that has 5 senses. May 5 senses din ang espiritu. Ano yon? Memory, conscious, reason, affection, and imagination. These 5 senses give us our emotional faculties. We have a soul, and that soul has only one inlet. We are made up of these 3 at our natural birth as we pass into this life from the womb of our mother. God is limited
in His actions with you through the natural birth realm. So dito sa flesh, ang pagkilos ng Diyos sa flesh, limitado. Sabi niya, all three realms are perverted. Pervert yung soul, pervert yung spirito, perverted ang flesh. So, hindi makakilos ang Diyos dito. So, lalo na kung hindi ka born again. Hindi siya makakilos. Limitado lang ang magiging action ng Diyos, lalo kung unbeliever ka. So, kaya nga, para maging unlimited ang pagkilos ng Diyos sa tao, kailangan niya magkaroon ng new birth. Amen? So, sabi rito, all three realms are perverted. We are born in sin. Yung old soul natin. Sabi nga ni Brother Gerard, kailangan mamatay yun. Yung old soul. Shaped in iniquity, yung carnal spirit natin, and came into the world is speaking lies. So, paano makakilos ang Diyos dan? So, limitado, sabi niya. Now, meron po senses. Kung may senses ang espiritu, may senses ang flesh, ang body of Christ meron. Christian. So, ano ang senses ng yung pangkalahatang body? Para makakilos ang Diyos, kailangan merong 5 senses ang body. At ano po yung 5 senses ng body ni Kristo? Yung conscience, itaas mo. Ayan. Ang conscience, mga kapatid, apostol. Ayan ang ano ng sa body. Kaya, nakita nyo ang mga, kung wala itong ito yung fivefold ministry, iyan yung mga senses ng Christian, ng body. Ano yung apostle? The inner sense of right or wrong. Witness. At sabi po ng iyan yung mga missionary. Kung walang missionary, hindi po uunlad ang gawain ng Panginoon. At sila yung mga missionary. Okay? Pangalawang sense, itong memory. Mga teacher naman yan. Okay? Anong trabaho ng teacher? The faculty of reviving previous fact. Matindi rin po ang ng gawain ng teacher. Kasi biro mo yung ititrain mo ang mga tao, doon sila natututo. Alam mo, katulad, Sunday school, teaching po yan. So, mas, yung pakikinig sa Sunday school, kasi teaching yan. Trabaho po yan ng teacher. At yung teacher, siya yung sense ng memory. Okay? The faculty of reviving previous facts, events, and experiences. And the number 3, ito pong reasoning. Pastor. Ano yung trabaho ng pastor? The process of forming conclusions, judgments. Kaya pala dito, naririnig natin yung matalas pulpito ito, judgment. Okay? Explanation of belief or logic, sabi niya. Number 4, ito pong affection. At ang may trabaho niyan, evangelist. Ito po yung mga kailangan sa pangkalahatan. Kung wala itong 5 ito, hindi po uunlad, hindi po kakalat ang ebanghelyo sa buong mundo. Anong trabaho ng evangelist? The emotional realm of fond attachments and devotion. Okay? Love, sabi niya. And panglima, itong imagination. Pag sinabing imagination, ito, mind. Okay? Profit naman ito. The action of forming images or concepts not yet present.
So, ibig sabihin, at hindi po lamang yung hindi pa nangyayari, pati yung nangyari na, yung nakaraan, nakikita yan ng propeta. Katulad ni Moses. Kailan isinilang si Moses? Exodus. Pero yung nangyari sa Eden, nakita niya. Okay, so hindi lamang yung future event ang nakikita ng prophet, kundi pati na yung nakaraan. Amen. Babasa po tayo ng mga quotes. Sabi po rito sa ano. A resume of the ages. From our studies, we have already learned that much of the revelation is totally misunderstood because we have not formerly known that the church spoken of and spoken to in this book does not refer to the pure ecclesia, the elect. So yung mga may tinutukoy dito ang propeta na mga iglesia or mga believer na sabi niya, hindi ito yung ang tinutukoy dito, yung para bagang selected lang. Pangkalahatan itong tinutukoy, sabi niya. Okay? Spoken of and spoken to this book does not refer to the pure ecclesia, the elect, the body of Christ, the bride. But it speaks to the entire body of people who are called Christians. Ngayon, bagamat sa entire body or entire Christianismo, ang mabigat po dito sabi niya, but it speaks to the entire body of people who are called Christians, whether they be true or merely nominal. Bakit? Sapagkat sabi niya, as all Israel is not Israel. So doon sa Egypt, bagamat noong ilabas ng Panginoon ang Israel, lumabas sila. Pero hindi lahat yun Israel. Mayroong halo. So ganon din sa ating panahon ngayon, maraming Kristiyano. Pero hindi puro. Sila noon, hindi rin sila purong Israel. Siguro, yung iba, kung saan-saang bansa ang mga iyon, nakita nilang himala ni Moises ng Diyos, sumama na. Ano ito? Maganda samahan ito. Pero hindi sila lahat Israel. So ganon din ngayon. Hindi po lahat ng nagsisimba Kristiyano. Yan pang masakit yan. Kaya nga lagi nating naririnig dito, mag-check tayo kung ikaw ba ito totoo talaga. Or hindi, kasi sayang yung pagod mo. Hindi ka naman pala totoo. Di ba naalala niyo yung sabi ng propeta? Na maraming madidisappoint sa araw na yon, sabi niya. Asang-asaan niya sila, ligtas, hindi. So kaya nga ngayon, i-check mo ng sarili mo. Kasi hindi po, sabi niya, as all Israel is not Israel, so all Christians are not Christians. Oh. Bagamat grupo ng Kristiyano, hindi po lahat niyang Kristiyano. Meron diyang make-believer. Nagkukunwari lang. Thus we learn that the church is made up of two vines. Oh, yan. Dalawang vines. The true and the false. Saan tayo doon? O, dalawa yan. Kumbaga, dalawang ubas. Dalawang puno. O, yung sabi nito, yung isang puno, peke. Plastic siguro yun. Yung isa, totoo, talagang may buhay. Nagbubunga. Pag pinitas mo yung bunga, mayroon na namang darating na bunga. Pero yung peke, kahit ilunurin mo yun sa tubig, walang buhay. So, yung totoo, makikita mo ang bunga niyan. Yung totoong binhi, yung totoong puno, makikita dyan sa taong yan ang mga bunga. Maglalabas na. Hindi yan, hindi pwedeng hindi magbunga kasi buhay. Pero yung peke, ano sabi ni Gerald? Na kahit na sinong dumating na propeta siguro pa,
walang buhay. Kahit si Brother Branham ang dumating, mag-share, wala pong mangyayari ang bibitawan ni Brother Branham na ano. Bakit? Wala nga buhay yung tao. Kaya maging dito, kung walang buhay sa taong yan, kahit anong daldal ko rito, hindi po talaga magbabago yan. Wala. Kasi wala naman siyang bubuhayin eh. Sa mata ng Diyos, patay yan. Paano? Kasi kung may buhay dyan, ay dapat bumangon na. Kaya nga sabi ko kay Brother Jordan doon sa ano, Brad, tigilan mo yung paghahanap ng mga ano, na makikinig. Ang isang may binhi, dalawang pakikinig niyan. Kung may buhay yan, bumangon na yan. So wag mo na silang ano, kung sino lang yung nandito, yun na lang. Nagsasayang ka lang ako niyan. Kahit anong gawin mo dyan talaga walang buhay yan. So sabi ko sa kanya, magmula ngayon ako, huwag ka nang pupunta sa mga bahay-bahay. Nakarinig na sila. Kung may binhi ang mga yan, babangon yan. Sabi, so maging dito kapatid, kung may binhi ang tao, makikita mo na ang marami ng bunga yan. Pero kung walang bunga, paano? Ibig sabihin niya, walang buhay ang taong yan. Amen? Sabi niya, thus we learn that the church is made up of two vines, the true and the false. The two vines are motivated by two kinds of spirits. Ayun. Napag-aralan natin noong Sunday na ang nagpapakilos sa flesh ay spirit. At ang nagpapakilos naman sa spirit, ang soul. Pero depende kung anong klaseng soul ang meron yun. Kung soul galing sa 6th dimension, kontrolado niya yung espiritu niya. At kung ang espiritu naman ito, na nakokontrol ng soul, ay galing sa 6th dimension, kontrolado niya ang flesh. So kaya nga, makikita po sa bunga, sabi ni Lord kung anong tao yan, yung bunga niyan ang magpapakita o magiging ebidensya kung anong ginagawa niya, yung bunga lalabas sa taong yan. Amen. Sabi niya, the two vines are motivated by the two kinds of spirits. One has the Holy Spirit, while the other is endued with the spirit of Antichrist. Paano yan? Ano ang nagpapakilo sa atin na espiritu? Okay? Kasi ang ganito po mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, ang isang galon na tubig, patakan mo lang yan ng isang patak ng gas. Ewan ko kung mainom nyo. Isang patak lang So, dito sa huwag nating hahaluan ng, ang buhay natin, huwag nating haluan ng pansanlibutan. Maging pure tayo. So, kung may mga Kristiyano, halo-halo. Paano yun? Pwede ba yung kay Lord na halo-halo? Sa Chowking, pwede yun. Halo-halo. Pero kay Lord, hindi pwede yung halo-halo. Pure. Amen? Sabi niya, dalawang espiritu yun, Ang isa, merong Holy Ghost. Yung isa naman, kargado siya ng espiritu ng Antikristo. Both claim to know and be known of God. Pareho sila, nagsasabing sila totoo. Pareho sila born again, nagsasabi. Pero sa bunga nga, anong klaseng bunga? Amen? Okay, sabi niya, both claim to know and be known of God. Both purport to speak for God. Pareho nangangaral. Lalo ngayon. Ngayon, yung second coming, wala po tayong maano na dyan kasi sarado na yan kay Lord. Unbeliever na po yan sa mata ng Diyos.
Ngayon, sa third coming, lahat ba ito totoo? O, wag na tayong kumuha sa iba. Kasi mga unbeliever na yun eh. Dito sa atin, gaano tayo ngayon katiyak na puro tayo? Kasi ito sabi na merong tao na may Holy Ghost. Pero meron ding Antikristo. Kaya lagi tayo mag-check mga kapatid. Okay? Both claim to know and be known of God. Both purport of speak for God. Both believe certain very basic truths and differ on others. But since both bear the name of the Lord, being called Christians, and by such name bearing, obviously claim a relationship to Him. God calls it marriage. God now holds them. Ito masakit. Nagkukunwari ka man o totoo, sabi ng prophet, God now holds them both responsible to Him and therefore speaks to each. So, lahat po tayo kasi haharap sa hukuman ng Diyos. So, kung tayo, although may binanggit ang propeta, sana ang natin dito ay judge. Pero lahat daw tayo responsable sa ating mga ginagawa. So, kaya nga, karakter pa rin ito. Ang dribble nito lagi, karakter. Anong klaseng karakter meron tayo? So, kaya nga sabi ko sa inyo na kung medyo tagilid ngayon, ayusin na habang maaga. Amen? The Son of Man age was the 7 years of Jesus' ministry. So, sa panahon po ni Jesus. Ano yon? Dito na po ako sa last. In the new birth, sa pagka ang tao ay meron ng bagong kapanganakan. Ayan. All three sonship manifestations are happening. Ano yung three sonship? Son of God, Son of Man, Son of God, Son of David. Sa isang sa isang nagtataglay ng new birth, yung three sonship, taglay mo. Okay? Jesus is the husband of the seven church age bride, manifesting the Son of Man relationship. Jesus is the Son of David on the throne of David and ruling the nations with a rod of iron. He has his enemy locked up in the fifth dimension, hell. And his saints are in the sixth dimension. He has his enemy locked up in the fifth, and his saints are in the sixth dimension. While he is manifesting Son of David attributes. So he is Son of Man to the bride progression. Sa paglago ng bride, at alam natin na hindi na rin tayo ngayong bride. So habang bride ka, yung Son of Man nagtatrabaho sa'yo. Yung sonship na Son of Man. Sabi niya, and Son of David to the wife, progression of the saints. So, at tayo po wife na ngayon. So, hindi pwedeng Son of Man pa rin ang nagpapalago sa atin. Son of David na. Sabi dito, how is he manifesting the Son of God? Remember, Son of God is intercessor, mediator. There are still those who have not recognized their position in the cloud, and the Son of God is mediation for them until they receive their understanding. Others who will receive eternal life at the white throne, and they are awaiting in the sixth dimension. So, ngayon, wife na po tayo. So, ang nag-nurture sa wife, hindi tayo bride ang nag-nurture sa wife ngayon, Son of David.
So kaya nga, bakit may mga taong masigla ang paglilingkod? Nanonurture sila. Gumagana, kasi may buhay sila eh. Kaya lumalago sila. Amen? Hindi na sila yung lagi na lang nasasaktan. Hindi. Wala na po ngayon yan dito sa Son of David. Kasi buhay po ito. Hindi na mo na kailangan niyang lagi kang nasasaktan. Ayan, tagal-tagal na natin dito, di ba? Ang ano dito, matibay ka na. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew 24:13, ang makapagtiis. O yan lang, hindi mo matiis. Si Jesus Christ, anong tiniis ni Jesus Christ? Grabe. Oh. Tayo, yan lang ang mga tiisin natin sa lupang ito. Hindi mo kaya. O paano ka ngayon masasabing ikaw ay pasado sa Matthew 24:13? Amen? So, kaya tayo ngayon mga kapatid, balikan natin yung ating text. Na sa old house natin, bilang tayo ay mga unbeliever, talagang ganun ang buhay. Masalimuot, konting ano lang. Ako noong araw mga kapatid, wag mo akong bibiru-biruin. May paglalagyan ka. Yan yung old house ko. Pero ngayon, brand new unit na itong house ko ngayon. Ba't pa ako babalik doon sa old? Pinagsawaan ko na yung bulok na yun eh. So wag na tayo nating balikan yung dati nating pagkatao. Yan yung old house natin. Peste yan, sabi ng prophet. Pesteng bahay yun. Magpakaligayan na tayo sa brand new house. At paano makikita yon? Ipakita mo sa buhay. Na tayo ay, kasi mga kapatid, sabi nga ni Pastor Eman, ang mensahe, pantisod talaga yan. Narinig niyo yun, di ba? Iyon ang ginamit niyang word. Pantisod ang mensahe. Masakit yan. Pero yan ang magpapanday sa iyo. Sa ikabubuti. Kasi ang ano dito, karakter mga kapatid, pag hindi ka dito pinanday, sa impyerno ka pupulutin. Kasi ang sabi ng prophet, sabi sa mininsahe natin, sabi niya, na naiinis na kayo sa akin dahil makulit ako. Ganon din ako sa inyo. Kasi ang panahon na ito, sabi ng prophet, ito na yung panahon ng matinding pagsaway. Year 60s yun. Ano itong panahon natin? Bumaba ba? Di ba? Halos ang ano ngayon, sino yung nagsalita kanina na ang nakukulong, yung mga matitino, yung mga magnanakaw sinungaling, ayun na, nasa laya. Anong klaseng panahon ito? Dumating na tayo sa ganon na panahon na ang kinukulong yung matino. Ang nasa laya, yung mga magnanakaw. Yan nanonood ba kayo ng YouTube? Ako nanonood kasi ako minsan eh. Nakikita ko, sabi nila, ito, ilang malita ito, itong senador na ito, ilang malita yung congressman ito, mali-malita. Hindi po, barya-barya. Magkano ang laman ng isang malita ay yung isa doon? 8 malita? Senador? Ilang milyon yan. Pero nasa laya, hindi iniimbestigahan. Ang iniimbestigahan, yung nagsasabi ng totoo. Kaya pag nagsabi ka ng totoo, ikaw ang ikukulong. Yan po ang panahon ngayon. Hindi po ako may sabi niyan, ha? Ay, manood kayo. Sino nakulong? Marcolita. Sino pa yung Bato? Sino pa yung nakakulong? Si Jinggoy. Dipinso. Wala namang mga kaso. Yung mga nagnakaw, ang sasarap ng buhay. Iyan yung panahon natin mga kapatid.
So, kung hindi pa rin po tayo, na hindi pa rin natin napapansin yan, nasa dulo na tayo. Kaya hindi po ito biro na baka dumating na yung oras. Kasi, ayun na, ituro ko na sa inyo. Mataas na siguro ang 2030. Take over na po ang Antichrist. Kaya sabi ko kay Lord, kung sakaling Lord, paranas mo muna yung pangarap namin para maumpisa na natin yung mission. Kasi hindi na po ito biro. Ngayon, paano kung madatnang ka ni Lord, hindi ka pa nagbabago? Kung dumating ang oras na yun, ang ibig sabihin, wala ka pa rin pagbabago. Kawawa ka. Kasi dalawang side lang yan eh. Pag ikaw hindi totoo, saside ka sa Antikristo. Lalo kung may galit ka sa pastor, isusuplong mo ang pastor mo. Sigurado yun. Si Judas nga, kasama ni Lord. Ibininta, ipinagkanulo. So, pag dumating ng oras na yung mga kapatid, tandaan nyo sinabi ko, mamimili ka ng side. Kanino ka side? Amen? So sana, nasa side tayo ni Lord. Hindi side pocket ng bilyar. Awit?